pailawin natin. Pansinin nyo yung ilaw kung kukurap. Solid na solid yung kuryente mga sir. Hindi pa buhay yung makina partida. Battery pa lang ang nagdadala dyan. Pero hindi sila nag-aagawan. Walang kakurap-kurap. Magandang araw sa inyo mga sir. Meron na naman tayong customer ngayong umaga. Ito nga pala Sniper 150. Ang gagawin natin dito mga sir, i-reset natin lahat ng mga naka-install sa kanya. Bukod sa makalat ng pagkaka-wiring mga sir, ay wala sa tamang procedure yung pag-wiring. Kung mapapansin nyo yung mga ilaw, lahat kumukurap mga sir. Ultimo yung mga park light, tapos yung OLI nya kumukurap, pati yung MDL, pati yung headlight mga sir. Lahat ng ilaw kumukurap, tapos yung busina pausang tunog. Pansinin niyo yung ilaw mga sir, yung kanyang mini driving light. Napakalakas ng kurap, nag-aagawan sila ng kuryente. At ang isa pang gagawin natin dito, papalitan na natin yung mini driving light nya. Ang ating ipapalit ay Zenlo X1 GT mga sir. Ito yung kanyang itsura, full lens na mga sir. Solid tong MDL na to. Ito nga pala yung mga ginagamit natin pag nagwa-wiring tayo. Syempre color coding yung mga wire, hindi lang isang kulay. Tapos lahat to mga sir, Japan wire, solid na copper. Ito yung mga ginagamit na wiring sa mga sasakyan. Syempre ang ginagamit nating relay, hindi rin budget meal mga sir. Original na Denso, made in Japan. Ito yung kanyang serial. Kasi maraming lumalabas na peke nito. Syempre naka-fuse yung driving light tsaka horn. Tapos kakabitan pa natin siya ng yung park light nya, pero naka bluetooth na. Ito siya RGB, nag-iiba-iba yung kulay niyan mga sir. So ayan, trabaho na tayo. Let's go. A few moments later. At eto mga sir, nakalas na natin yung mga bali, ito yung kanyang wiring. Sobrang kalat mga sir, tapos wala sa tamang proseso yung pag-install ng mga loads. Ang ginamit sa kanya na relay mga sir, made in China. Budget meal lang tong relay na to mga sir, tapos hindi siya tumatagal. Etong mga wire na to mukha lang makapal, pero yung laman loob nya, yung kanyang laman na wire, ilang peraso lang yung strands, tapos nagpupulbos yan mga sir. Yan, kung papansinin nyo, napakakalat. Yung mga ganito mga sir, delikado po yung ganito. Kasi sa kada liko ng manubela, may possible na dumikit itong wire na to at mabalatan. Itong bakal na to mga sir, negative. Tapos itong mga wire na to, positive. So pagka dumikit yan dyan, puputok ang fuse nyo, possible na tumirik kayo sa kalsada or masunog yung motor nyo. Yan mga sir, meron pang relay dito. Bali, tinali lang ng wire to. Ito naman busina niya mga sir, sablay din yung pagkaka-install. Paano natin nasabi? Yung negative ng busina, dito lang nilagay sa chassis, inipit sa tornilyo. Yung ganito mga sir, ito yung sinasabi kong pagkakaiba ng pwede na sa tamang proseso. Kasi yung mga ganyan mga sir, tutunog naman yan, pero hindi yan 100% na tutunog ng maganda. Kasi mahina yung negative. Etong negative na to mga sir, dumaan pa yan sa bakal bago makarating sa battery. Dapat to merong sariling linya na negative pinadaan sa battery. Tapos ito mga sir, yung positive line ng lahat ng loads, isang wire lang, tapos walang fuse. Ayan o. Ito yan mga sir. Napakadelikado ng ganito mga sir. Dahil itong pinagapang na to, kapag ka naipit or dumikit sa bakal, hindi titigil yung apoy mga sir. Kasi wala namang fuse. Aantayin pa na maluto ng gusto tong wire at mag-init lahat ng wire bago tumigil. Or baka sumabog tong battery. Kasi nga tuloy-tuloy, wala siyang fuse. Tapos ito mga sir, wala siyang negative. Wala siyang negative na papunta sa mga load. Bali yung negative nito, inasa lang sa ground and chassis. Tapos itong negative ng MDL nya, nilagay lang din sa negative ng chassis or yung dito sa negative nitong harness. Mas maganda yan mga sir, may kanya-kanyang linya.
Isa pa pala mga sir, paano nyo may ispatan kung original yung PIA o hindi? Ito mga sir. Ito yung ating original na PIA. Papalitan natin yung busina. Ito yung original mga sir. Kung mapapansin nyo, yung PIA, mahaba yung tornilyo na to. Yan yung peke. Ito naman yung ating PIA. Halos gapantay lang siya nung nut. Tapos itong terminal nya, manipis. Pansinin nyo yung atin mga sir. Makapal. Ayun, manipis. Tapos meron niyang serial. Ito wala. Ang mahal pa daw ng bili niya dito mga sir. Binenta sa kanya ng 1,100 pesos. Peki pa. Ito mga sir sa atin, 850 lang. Original mga sir. Mabigat din. Malayong malayo ang tunog ng peke sa original. So yun lang mga sir. Update ko ulit kayo pagka natapos na natin. Let's go. A few moments later. At eto mga sir, natapos na natin i-rewiring itong Sniper 150. Ganito nga pala tayo mag-setup ng wiring sa Sniper. Andito yung ating loud horn. Syempre meron play yan. Tapos one line setup mga sir. Nandito naman nakalagay yung ating relay. Ang ginagamit natin na relay mga sir, Denso made in Japan. Original na relay mga sir, sobrang tibay na ito. Nandito naman yung ating rapid horn, rapid module para sa rapid horn mga sir. Tapos ininstallan din natin siya ng headlight na sobrang lakas na ito mga sir, para naka-violet. Bull vision mga sir. Available sa atin yan. Ito nga pala yung ating pagkakagawa ng wiring. Parang stock settings lang din mga sir. Ito nga pala yung line na pinagapang natin papunta ng battery. Secured na secured mga sir dahil nakatali siya. Tapos nakahinang lahat. At ito mga sir, testingin na natin yung mga function na ginawa natin sa kanya. Kinabitan natin siya ng MDL mga sir, Senlo X1 GT. Ayan yung ilaw niya, napakatingkad. Solid na solid yung buga. Tapos ito yung headlight na nilagay natin. Ayan mga sir, headlight pa lang, napakalakas na. Kahit nga hindi na mag-driving light mga sir solid na solid yung ilaw. Kinabitan natin siya ng busina. Testingin natin yung tunog. Napaka-solid mga sir, crispy tumunog. Pag diniin na natin, mag-rapid. Tapos ito naman yung special pagka tayo nagwa-wiring. Walang agawan ng kuryente mga sir. Ito yung driving light nya, buksan natin. Partida mga sir, hindi pa buhay yung makina. Baga kanina pa ako nagte-testing, medyo low bat na yung battery nito. Pansinin nyo yung ilaw mga sir pag nagbusina ako. Walang kakurap-kurap mga sir. Stable na malakas yung ilaw. Hindi kagaya kanina, minor pa lang nung motor. Kumukundap-kundap na yung ilaw. Nung bago natin gawin mga sir. Solid na solid ang pagkakagawa tapos malinis ang wiring. Sa mga gusto magpagawa ng Sniper o kahit anong brand o motor, gumagawa po tayo mga sir. By schedule po yung gawaan natin dahil hindi po tayo tumatanggap ng marami para sa quality control. Ito mga sir, inaabot din to ng 6 hours. Bale ito yung abang nya para sa ikakabit natin sa kanya na park light. Ayan mga sir, di-remote siya. Nag-iiba-iba yung kulay niyan, RGB. Lalagyan din natin to ng socket. So yun mga sir, buuin na natin to. Tapos testingin natin ulit. Let's go. At eto mga sir, natapos na natin tong ginawa natin na Sniper 150. Full clean rewiring natin mga sir. Tapos ininstalla ng mga electrical accessories. Isa-isayin natin lahat ng mga function na nilagay natin sa kanya. Unahin natin yung kanyang headlight. Ang nilagay natin dito, malabay LED mga sir. Bull vision. Check nyo yung lakas ng ilaw. Partida maliwanag pa. Ayan yung headlight niya mga sir. Marami ang kulay. Meron niyang combination. Meron dilaw. Merong white. Check nyo mga sir. Dalawang kalsado yung sakop. Headlight pa lang yan mga sir. Ito naman yung kanyang mini driving light. Ayan yung low. Pansinin nyo yung ilaw mga sir. Sobrang tingkad. Tapos ito yung high. Solid na solid yung mga ilaw mga sir.
Tapos nilagyan natin yan ng passing light. Etong stainless na to na button. So kahit nakapatay may passing, kahit naka-low may passing, kahit naka-high may passing. So hindi siya mawawala ng passing mga sir. Ito naman yung nilagay natin na P loud horn mga sir. Nilagyan natin ng rapid horn. Kapag single na pindot, single lang din yung tunog. Pag diniinan, sunod-sunod na malakas mga sir. Partida, hindi pa bukas yung makina. Pero hindi sila nagagawa ng kuryente. Ito naman yung kinabit natin sa kanyang park light. Ayan, RGB mga sir. Meron din yung signal lights, kabilaan. Tapos, di-remote siya. Pwedeng pagpalit-palitin yung kulay. Ayan. Pwedeng mag-iba-iba. Pagsabay-sabay natin lahat ng ilaw. Kanina mga sir, bago natin gawin, nagkukurapan yung mga ilaw niya. Ngayon natama na natin yung proseso ng wiring. Testingin natin. Ayan. Check nyo yung ilaw mga sir. Stable lang. Ay, napindot natin yung starter. Ayan. Solid na solid mga sir, walang kakurap-kurap. Kanina ito, nagkukurapan to bago natin gawin. Yung headlight tsaka yung mini driving light, ang lakas ng kurap kanina. Ngayon stable na malakas. Ayan mga sir, sa mga gusto magpagawa, kahit anong unit, kahit anong brand, kahit anong year model pa yan, kahit luma mga sir, gumagawa tayo niyan. By schedule lang po yung gawaan natin dito mga sir. So yun mga sir, okay na tong Sniper 150. Maraming salamat sa panonood. God bless and ride safe always.